Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa reward system sa kanyang war on drugs. Inamin niyang meron ngang reward pero hindi raw ito para pumatay ang mga pulis. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, ano pa bang sinabi ni Duterte tungkol dito sa drug reward system? Julius, ginisa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa testimonya ni dating Police Officer Reina Garma at ang iba pang nagpatupad ng war on drugs. Pinabulaanan ni Duterte ang 20,000 pesos na reward sa kada mapapatay noong drug war. Pero may tinatawag daw siyang for the boys tip para sa matagumpay na anti-illegal drug operation. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing, inamin niyang mayroon ngang reward system sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Pero para lang daw yan sa mga nakakahuli at nakakapatay ng major drug personalities. Pagka yung big crime solution kaagad, nagbibigay, not very natural sa mayor yan, sir. For the boys, ganun. Kinumpirma rin ni Duterte na kilala niya si Sonny Buenaventura. Siya ang sinasabi ni dating Police Officer Reina Garma na nag-aabot ng 20,000 piso sa mga police commander kada may mapapatay na drug suspect sa Davao. Sabi ni Digong, hindi yan totoo. Kung sabihin mo galing ang pera sa akin, ipasa ko kay Buenaventura para ibigay doon sa station commander, that is a very long story. Ako na ang magtawag ng station commander, ako na magbigay. Paglilinaw ni Duterte, hindi siya nagbibigay ng reward para pumatay ang mga pulis na mga sangkot sa droga. It does not presuppose na magbayad ako ng 20,000 para patayin yung drogista. Nagbibigay ako talaga, sir, ng alam ng lahat yan. I support the police. And if kung malaki ang nahuli nila, binibigyan ko sila ng tip for the boys nga. Tinawag naman na estupido ni Duterte ang pagkumpirma ni Garma sa Davao Death Squad. Pero inamin niyang may malalaking drug lord na siya raw mismo ang trumabaho at tinapon niya kung saan-saan. Siksikan na rin naman daw kasi sa mga kulungan. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Pero ayon sa mga kongresista, tila pinoprotektahan daw ng dating Pangulo ang nooy economic advisor na si Michael Yang. Idinadawit din si Yang sa illegal drug trade. Mr. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Bumwelta naman si dating Senator Laila De Lima tungkol sa pagsisinungaling ni Duterte na hindi niya kilala ang dating senadora. Matapos ilatag ni De Lima ang mga insultong sinabi sa kanya noong inaakusahan siyang sangkot sa iligal na droga, makikita ang dating Pangulo na tila inambahan ng katabi niyang si De Lima. Julius, matapos ni De Lima ay tila si dating Senador Sonny Trillanes IV naman ang pinag-initan ng dating Pangulo. Hinawakan ni Duterte ang kanyang mic at tila ibabato ito. Napatingin na lang yung kanyang seatmate na si De Lima habang inaawat siya ng kanyang mga kasama. Bago ito ay isiniwalat ni Trillanes ang umano'y bank transactions ni Duterte. At dahil nga dito ay pansamantalang sinuspende ng mga kongresista ang pagdinig. Nandito rin sa Quadcom hearing si Vice President Sara Duterte pero wala siya sa mga resource person. Julius? Maraming salamat, Ria Fernandez. What's up mga kapatid, it's your sports Tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Peace and love.